Manila! Ang angas ng Cebu na si John Paul Gabonilas na laban bukas sa Japan at ang harapin niya ay ang tumalo sa kanya. Ang boksingerong kampiyon na taga-Thailand na si Tanongsak Simsri para sa Oriental and Pacific Boxing Federation Light Flyweight title. Angas ng Cebu, makakabawi na kaya sa delikado at veteranong taga-Thailand? Naoya Inoue, umaming medyo nag-alala sa paparating na laban kontra yan kay TJ Duaney yung September 3, 2024 sa Tokyo, Japan. Ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Ang 23 anyos na angas ng Cebu, susubukang babaklasin ng titulong hindi nakuha ni Mel Fardo. Alam naman natin na isang round na itong si Gabonilas kontra yan kay Fardo. Kaya nahati ang mga Pinoy sa ngayon kung kaya bang ilampaso ang taga-Thailand at mabaklas ang hinawakang titulo ng angas ng Cebu. Dadayo sa pangalawang pagkakataon itong si Gabonilas sa Japan dahil ang unang pagdayo niya ay natalo siya sa Japanese na si Kanamo Sakama na hindi naglaon. Ang boksingerong Hapon na ito ay pumanaw. Ginawa man ni Gabonilas ang lahat-lahat para may panalo ang laban pero nakamit niya ang mapait na 5th round technical knockout. Sa ngayon mga kwento, itong si Gabonilas ay may dalang kartada na 10 wins, 3 losses at may 7 knockouts. Habang ang kampiyon naman ay may isang talo lamang. At alam niyo ba mga kwento, itong si Simsey ay walang Pinoy na nakalaban na hindi niya tinalo. Kabilang na nga dito sina Christian Bacolod, Ricardo Sueno at itong si Mel Fardo. Kaya naman, pang-apat na biktima na kaya itong si Gabonilas kay Simsey. Huli kaya ay malaking upset ang matatamasa ng Thai boxer at ang hihirangin na bagong kampiyon ay ang angas ng Cebu na. Kaya sana nga talaga. Samantala, kinilatis ng Japanese media ang susunod na makakalaban ni Inoue at yan ay walang iba kundi itong si Duaney. Bagamat marami man ang nagsasabing madaling laban ito kay Inoue dahil wala namang bilang si Duaney dahil syempre gurang na kontra kay Inoue na talagang nasa kalakasan pa. Pero alam niyo ba mga kwento na ibinunyag ng Japanese media na itong si Inoue ay medyo nag-alala na dahil ibinunyag ni Inoue na sa mga nakarang laban ni Duaney sa Japan ay nagpakita ito ng napaka-impresibo ng mga laban. At higit sa lahat, ang kanyang kinuha noon na sparring partner na si Japper Tillamido ay tinalo pa ni Duaney sa isang round lamang. Kaya para kay Inoue, ang lakas at taglay ni Duaney ay talagang hindi dapat na baliwalain. Kaya ayon kay Inoue, hindi niya talaga hayaan na ibaba ang kanyang depensa dahil alam niya na ang lakas at taglay ni Duaney ay hindi rin basta-basta. Mga kakwento, naniniwala ka ba talaga sa ibinunyag ng Japanese media na medyo natatakot na itong si Naoya? O di kaya'y pampahayap lang ito para ang laban nila ay maging mabenta? Kaliwat kanan naman ang watikos sa mga boxing fans, lalo na sa bansang Amerika, dahil bakit namimili ng kalabang mahina itong si Naoya? Pero ikaw kwento, kung ikaw ang tatanungin, sa ngayon, sino sa super bantamweight contenders sa ating mga kaubayan ang pwedeng makakatalo ngayon sa halimaw ng Japan? Ang Wonder Boy na si Carl James Martin ba? Si Marlon Tapales na bangungot ng Pinas? O di kaya'y ang naiisang angas ng Pinas? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Kento DTV, kay kakwentong EdBA, kay kakwentong Paner Gaticales, ay kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.